Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Maituturing na doublet earthquake ang magkasunod na tumamang malakas na lindol sa Davao Oriental kahapon. Ayon po sa PHIVOX, nangyayari ang doublet earthquake kung ang dalawang fault o trench ay nag-uumpugan na naglilikha ng magkasunod na lindol. Tinitingnan din ng PHIVOX kung foreshock ang naranasang magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na lindol sa bahagi ng Manay, Davao Oriental. Tumutukoy ang foreshock sa mga lindol na naunang mangyari bago pa ang mas malakas na lindol. Ang Philippine Trench daw ang lumikha sa magkasunod na lindol sa lugar. Ipaniliwanag po ng PHIVOX ang pagkakaiba ng trench at fault na parehong nagdudulot ng lindol kapag gumalaw. Ang mga trench ay may kakayahang lumikha ng malakas na lindol na lagpas sa magnitude 8, habang yung mga fault naman maaari ding magdulot ng malakas na lindol. Ngunit depende sa haba ng fault. Taong 1924, nangyanikin ng malakas na lindol ang nasabing lugar na umabot sa magnitude 8.3. This is a distinct event. Again, ang tawag natin dito would be doublet. This means that these are two closely timed quakes happening nearby. So this is not the first time na nangyari po ito along the Philippine Trench. Noong 1992, on May 17, 1992, we have magnitudes 7.1 and magnitude 7.5, separated only by around 26 minutes. Samantala, umakyat na sa mahigit 800 ang naitalang aftershocks sa Davao Oriental matapos ang pagtama ng magnitude 7.4 at 6.8 na lindol kahapon. Mula sa nasabing bilang, 331 ang plotted. 13 naman ang naramdaman. Ayon po sa PHIVOX, ang mga naitalang aftershocks ay may lakas na 1.2 hanggang 5.8 magnitude. Samantala, umakyat na sa 7 ang kumpirmadong patay matapos ang magkasunod na pagyanig sa Davao Oriental. Ayon po sa OCD, 3 sa namatay ay mula sa Matis City. 2 naman ang naitala mula sa Pantukan, Davao de Oro at 1 mula sa Davao City. Aabot na sa 3,519 families o katumbas ng 8,436 ang apektadong individual matapos ang pagtama ng lindol. Tiniyak naman ng DSWD ang patuloy na pag-alalay sa mga apektadong pamilya. Sa iba pang balita, inihirit po ng ilang senador sa Department of Information and Communication Technology o DICT ang agarang pagpapatupad ng batas para sa libreng internet access. Ayon kasi kay Senator Bam Aquino na ang pagkakaantala ng rollout ng nagiging hadlang sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapataas ng kalidad ng edukasyon ng bansa. Layon daw nito na matiyak na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga estudyante sa pampublikong paaralan, ay magkaroon ng libre, mabilis at maasahang internet access. Batay sa datos, halos 3,000 lang daw mula sa mahigit 58,000 pampublikong paaralan sa bansa ang konektado sa free Wi-Fi program ng pamahalaan. Nagpahayag naman ng suporta ang mga telecommunication firms na magbibigay ng diskwento sa DepEd para sa connectivity ng mga pampublikong paaralan. Bilang tugon, nangako ang DICT na ikokonekta ang iba pang pampublikong paaralan sa kanilang libreng programa bago matapos ang taon. Napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay. Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makausap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.